What's up guys? For today's video, ito nga at meron kaming pupuntahan. Pupunta lang naman kami sa Japan ngayong araw na ito. Hoy, charing lang. Joke lang yun ha, baka maniwala kayo. Pumasok muna nga kami sa trabaho, maging ang mga bata ay pumasok muna sa school at pagkatapos nun bumiyahe na kami patungo sa Tondo, Manila. Kinailangan nga namin pumunta doon dahil wala lang, gusto lang namin pumunta. Char! Dahil nga kami yung mga watcher sa darating na halalan, kaya naman ito at kailangan namin pumunta doon dahil meron kaming a-attendan na parang isang pagpupulong. Ito nga at sumakay lang kami sa bus dahil wala pa naman talaga kaming sarili naming sasakyan na pwede naming gamitin. Buti na nga lamang at hindi mahihiluhin tong mga anak ko kaya naman wala kaming baon-baon na plastic sa bus at alam nyo na kung para saan ang plastic na yun. Bigla ko nga tuloy naalala nung bata pa ako tuwing magkukommute kami ay hindi pwedeng hindi ako magtatawag ng uwak guys dahil sobrang mahihiluhin ako sa biyahe noon. Meron akong ikukwento sa inyo pero wag niyo akong pagtatawanan ha. Dati kasi, tandang-tanda ko pa to, nagbiyahe kami nila mami mula Nueva Ecija papunta kami nata no ng Bulacan. Eh di ba nga mahihiluhin ako noon. So nung time na yun talagang pinaglalabanan ko yung hilo ko. Kahit na hilong-hilo na ako, pinipilit ko na wag akong masuka ganon. Tapos guys, nung malapit na kaming bumaba, alam ko na malapit na kaming bumaba nun, sobrang sabi ko sa sarili ko, uy achievement kasi hindi ako nasuka. So eto na nga, naglalakad na kami sa loob ng bus, pababa na kami nun mga guys at hindi ko na siya napigilan guys. Hindi pala ako sa bus masusuka. Masusuka pala ako doon sa harap ng tindahan ng lugawan guys. Grabe talaga yung hiya ko noon. Siyempre harap ng tindahan ng lugawan ako nasuka guys. Eh ano ba yung kinakain nila? Lugaw. Eh ano ba yung suka? Diba mukhang lugaw yun? Ayun, deadman na lang si ate girl nyo. Pero wala akong magagawa. Lumabas siyang kusa. So, eto na nga, day 2 na nang nakikita nyo sa video ngayon. Sa day 2 nga pala namin na ito guys, ngayong nakikita nyo dito sa video, ay meron na kaming natapos na isang schedule. Puntahan na nga namin. At eto, dahil kompleto yung kapatid ng asawa ko, silang apat ay kompleto ngayon, kaya naman naisip na lang muna namin na kumain muna sa labas. Dahil minsan lang talaga sila makompleto ng ganito guys. Dahil nga yung pinuntahan namin kanina ay malapit lang dito sa Lucky Chinatown sa Binondo, kaya naman dito na namin naisipan kumain. At tingnan nyo naman guys, napakaganda talaga ng Lucky Chinatown dito sa Binondo. Way back 2018, dito nga pala ako nagtrabaho noon as travel agent. Yes, dito sa mismong mall ng Lucky Chinatown. Ayan, kung dito sa Angeles meron tayong tinatawag na Korean Town, dito naman merong Chinatown. So from Korea, nagtravel ako papunta dito sa China. Hoy, ano yung mga sinasabi mo? Walang pagbabago, ganun pa rin talaga. Malinis at maganda pa rin dito sa Lucky Chinatown ng Binondo. Halos mag-iisang taon din nga nung magtrabaho ako dito sa Lucky Chinatown as travel agent nga. Kaya lang 'di ba, nagkaroon ng lockdown dahil sa pandemya. Kaya naman ayun, natigil ang turismo, natigil yung mga biyahe, kaya ayun, nawalan din ng trabaho dito. Alam nyo ba guys, ang saya dito kapag Chinese New Year kasi dun sa office namin dati, meron dun mga pumapasok na mga dragon. Oo, mga dragon na customer. Joke! Hindi. Yung mga nagda-dragon dance, alam nyo yun, yung parang sa atin mga Pinoy, yung mga nangangaroling. So sila, ganun ginagawa nila, nagda-dragon dance sila, tapos humihingi sila ng parang papasko kasi nga Chinese New Year, ganyan. So, nakakatuwa at ang saya kasi marami rin mga pagkain, ganon. Hala guys, puro pagkain na lang yata talaga ang nagpapasaya sa taong ito. Ito nga at nandito na kami sa loob ng mall. Ay naku, tingnan nyo guys. Oh, ayan. Oh, ang daming bigas. Ay naku, saan ba kayo galing? Mga antik ko, mga kuya. At ang dami-dami yung dalang bigas. Pare-pareho pa kayo. Nag-outfit check pa nga po itong asawa ko. Dahil tingnan nyo naman. Oh, ang pormahan. Pero wag ka, may dala lang yan na rice subsidy. Salamat! Tawang-tawa nga kami ng mga oras na to guys dahil tingnan nyo naman nga kasi formang-forma pa siya, outfit na outfit pa siya pero pagdating namin sa mall ay may mga dala kaming 5 kilong bigas. Ngayong oras na to nga pala ito at naglalakad na kami papunta sa kung saan kami kakain. Ayan, talagang hindi na sayang ang pagkakataon na ito na makumpleto yung magkakapatid na yan dahil alam nyo guys ang hirap talaga nilang pagtagpo-tagpuin. Syempre meron ng kanya-kanyang pinagkakaabalahan kaya naman ngayon for the go sa pasyalan.
Tingnan nyo to guys, ang daming pasyalan dito at ito nga mga anak ko natuwa dito sa train kaya naman syempre hindi nila palalagpasin yan. Ayan o, kitang-kita nyo naman ang ngiti sa kanilang mga mukha. Ay nako talaga naman. After 3 years nga ay ngayon na lang ako ulit nakabalik dito sa Lucky Chinatown. Alam nyo, ang ganda pa rin talaga, walang pinagbago. Napaka-sosyal, napaka-elegante ng mga makikita nyo dito sa Lucky Chinatown. Feel na feel nyo talaga na para kayong nasa China, ganun. So eto na, naglalakad na kami papunta sa SNR dahil doon nga namin napagdesisyonan na kumain. At tingnan nyo, ang ganda. Para kang papasok sa tunnel na punong-puno ng mga bulaklak. Ay, bulaklak ba ang tawag dito? Basta, ang ganda-ganda niya, ang ganda-ganda ng pa-effect niya. At yun, naka-order na kami ng pagkain yan, oras na yan. Kaya lang medyo matagal, hindi pala medyo, sobrang tagal palang naghintay. Kaya naman naisipan ko munang paglaruin tong mga anak ko para hindi masayang ang oras habang naghihintay ng pagkain. Pero 30 minutes lang naman silang maglalaro dito, mapagbigyan lang ang gusto nila. Dahil alam nyo naman ang mga bata, basta nakakita ng ganyan, ay nako, maririndi ka pag hindi mo talaga pinagbigyan. Mukha naman silang nag-e-enjoy, pero hindi ko lang alam tong 8 years old kong ate kung nag-e-enjoy pa ba siya. Kasi parang dismaya siya nung nakita niya na ay hindi pala to sand kasi nung una akala niya mga sand yan. So hindi pala kasi para siyang mga pebbles. Pero okay na din naman, mukhang nag-enjoy na rin naman siya. O di ba? Wala siya ibang magawa kundi i-enjoy niya yung mga pebbles na nasa paligid niya. Hay nako no, sa panahon talaga ngayon kung ano-ano na lang talaga. Nung araw naman kasi sa damuhan, sa putikan, sa buhangin, dun sa labas lang ng bahay, masaya na kami, ganun. Pero ngayon, tingnan nyo naman, kailangan mo pang magbayad ng kung magkano para lang makapag-enjoy silang maglaro sa mga ganyang klase ng laruan. Pero hindi naman ako nang hihinayang ng oras na yan kasi alam ko naman na gusto nila yan at nag-enjoy din naman nga sila. Hoy, napakabilis naman, nag-skip na tayo, nandito na tayo agad sa day 3. Dahil nga nalobat ang phone kahapon kaya hindi ko na siya na-videohan yung pagkain namin at saka hindi ko na natapos yung video sa paglalaro ng mga anak ko. So, eto na, day 3 na. Andito nga pala tayo sa Ninoy Aquino Stadium. Grabe, Yorme. Ang daming nagmamahal sa'yo. Mga watcher pa lang po ang mga yan. Tingnan nyo naman, halos mapuno na ang buong stadium. Wow! Hindi nyo po kasi natatanong, yung mama po namin or yung aking biyanan ay meron po siyang katungkulan sa barangay. Kaya naman po sa mga ganitong pagtitipon-tipon ay lagi kaming kasama ng asawa ko dahil lagi po kami isinasama ni mama bilang watcher sa mga halalan. Minsan nga parang naiisip ko na rin pumasok sa politika. Parang gusto ko na lang din talaga maging presidente ng Pilipinas. Hoy, napakataas naman ang pangarap. Pero grabe talaga, walang biro. Hindi ko akalain na ganito karami ang pupunta ng mga watcher. O hindi ko akalain na ganito karami talaga yung mga watcher na nakasuporta dito nga kay Mayor. Ay, yung pakiramdam ko talaga nung mga oras na to para akong nasa isang concert. Dahil talagang naghihiyawan ang mga tao nung papalabas na yung mga konsehal. Kahit nga pala ganito karami yung tao dito, hindi naman kami ganun nahirapan or na-stress or hindi kami masyadong nakasalimuha sa mga tao dahil napaka-organize ng pagpasok at paglabas. Talagang hindi magsisiksikan. At sobrang komportable din nung uupuan mo at higit sa lahat, naka-aircon naman siya kaya hindi rin ganun kainit. Oh, alam nyo ba kung bakit nagkakagulo sila? Kasi pumapasok na si Yorme, tingnan nyo naman, hindi na halos makalakad dahil sa pagpapapicture ng mga tao. Grabe, diba? Grabe. Sabi nga, make Manila great again. Kasi naman, ang laki talaga ng pinagbago ng Manila simula nung maupo sa pwesto si Yorme. Kaya naman ngayon eto at talagang gustong-gusto ng mga taong bayan na siya ay bumalik na at umupo na ulit. Ang tagal mo naman na kasing nakatayo, Yorme, umupo ka na. Dito naman, hanggang doon. Hi! Nako, palakas ang palakas. O, dito naman. Hi! O, ano na? Hi! Okay. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang hapon at maraming salamat sa Diyos. Nakarating kayo ng ligtas. At sana
Ayan, at ginabi na nga tayo. Natapos na ang ating day 3 appointment. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Blooming Treat kung saan pauwi kami ulit doon sa bahay namin dito sa Tondo. Ayan, kung makikita nyo, ang dami nakapilang jeep, diba? Alam nyo ba, nandiyan nagtrabaho dati ang asawa ko. At tada! Nandito na tayo sa bahay! Okay, freshness check! Ayan, at ang fresh pa rin naman natin ngayon. Ala, ang kapal ng face, ate girl. Kung lagi ka nakasubaybay sa mga videos ko, alam mo na kung bakit ganyan kakinis at ka-glowing ang skin ko. At ngayon nga, day 4 na, maya-maya uuwi na kami ulit ng Angeles City, Pampanga. Pero bago yon, ito nga at pinatrim ko muna ang buhok ng aking anak dahil gusto niya pareho kami na meron daw maiksi sa harap yung buhok. Kaya naman buti na lang, andito ang aming hair doctor. Dapat kasi talaga ngayong araw na to, nasa Angeles na kami. Pero hindi kami nakauwi after nung appointment or nung schedule namin kahapon dahil yung anak ko nagkaroon ng sakit. Tapos medyo maulan, kaya hindi kami nakabiyahe. So ngayon, eto na at babiyahe na kami pauwi. At ayan, kung nakikita nyo, hindi namin katabi ang aming daddy dahil ang amin palang ate Aina, meron na rin palang bayad sa bus. Anak, lumalaki ka nan talaga. So eto, pabalik na kami at nakasakay na kami ulit. Hanggang doon na lang. Bye!